Isang pangarap na magkakatotoo. Dilim ang bumabalot sa lahat. System, i-detect ang mga gamit, lakasan ang storage hanggang 10 beses. I-trigger ang hidden mechanism, oras na para sa quality return. Level 1, nanometer level na kayang kontrolin. Level 50, kaya nitong labanan ang matinding bagyo. Tactical anti-cold protection, may built-in space level na heater sa loob. High density steel laban sa snow, anti-cold at pressure resistant, mainit, magaan, at kayang labanan ang kahit anong bigat. Hindi lang ito mumurahing gamit. Kinumpyut ng system ang dami nito. In-upgrade pa ang material sa isang cross-dimensional na antas. Sa mga kagamitang ito, kahit dumating ang katapusan ng mundo, makakalakad pa rin ako ng matatag. Sa disyerto, instant noodles lang ang sapat para mabuhay. Pero ang sariwang karne at kanin ay kailangan para mapanatili ang lakas at combat power. Gusto kong makita kung paano huhusgahan ng system ang mga magkakaibang gamit sa loob ng box. Paano nga ba ito gagana? I-save ang kahon ng pagkain. Ding! May na-detect na magkaibang uri ng pagkain. 2 kahon ang hawak mo. 2 paraan para makuha ang balik. Plan 1, balik sa kahon. Bilang basic black box, balik ito ng 2 beses sa isang araw. Plan 2, disassembly returnable. Depende sa bilis ng pagkabulok ng pagkain. May independent calculation. Pinili ko ang plan 1, i-store ang kahon. Tagumpay ang pag-store. Basta mapagkasya ang mga gamit sa loob ng kahon. Hindi na mahalaga ang kalidad. Baliwala ang expiration date. Doble ito araw-araw. Sa gitna ng pagguho ng mundo. Ako lang ang may kakayahang ayusin ang lahat. Sa ikalawang linggo, ang lahat ay nagbago. Walang matitira. Kaya kung magpainit ng tubig kahit sa gitna ng disyerto. Napakalupit ng realidad para sa mga taong naghihirap sa ilalim. Anong ginagawa mo? Buhay pa ang kapatid ko. Gumagalaw pa ang kanyang mga mata. Kung dadalhin mo siya sa ospital, mamamatay siya sa ginaw. Layuan mo ako. Gusto mo bang patayin ang may sakit at lasunin ang pagkain natin? Hindi na tayo babalik sa pangalawang palapag, dito na lang tayo sa ginaw. Kailangan nating bantayan ang mga halimaw. Tingnan mo ang mga halimaw sa labas. 48 oras na silang bumabagsak. Bumagsak na ang temperatura sa 20 grado. Pero ang mga mahiwagang halimaw ay hindi man lang nagpapakita. Walang kahit isang bakas sa nyebe. Hindi ito basta pagtulog lang. Wala ng kuryente, wala na tayong impormasyon. Ang ganitong katahimikan ay mas mapanganib pa kaysa sa mga pinatay nila. Naghihintay sila ng pagkakataon. Yan na ba? Lalabas na sila. Gumagana ito. Hindi maaari. Hayaan mong pakiusapan kanila. Hindi ka pwedeng umalis. Makinig ka.
Sinimulan na natin ang bagong operasyon nitong mga nakaraang araw. Winasak na talaga ng sitwasyong ito ang Leoniu. Kapag hindi natin inalis ang mga pasyenteng ito, baka kumalat ang peste at sakit dito sa loob ng ating tagong silid. Lahat tayo malilibing kasama nila. Tama si Zyge. Wala man lang tayong gamot dito. Ano ang gagamitin natin? Bakit natin sasayangin ang pagkain para sa mga taong ito? Nadagdag pabigat lang naman. Sinungaling ka. 2 araw na silang hindi pinapakain ng kahit ano. Namamatay na sila sa gutom. Ano naman kung gutom sila? Sasabihin ko na ang totoo ngayon. Ang pagkain sa warehouse ay tuluyan nang nawala. Mula ngayon, wala nang pagkain. Pero itong huling 2 instant noodles, nandito pa. Sino mang maglalabas sa lalaking yan sa nyebe? Ang 2 instant noodles na ito ay sa kanya na. Shaoling, nababaliw ka na ba? Itinapon nila ang mga buhay na tao para mamatay sa lamig. Sa mata nila, isa ka lang sariwang karne na pwedeng kainin. Kung hindi tayo makikipagnegosasyon, mamamatay tayo. Kailangan natin silang bigyan ng kapalit. Kung natatakot ka, maghintay ka na lang at magutom dito. Tama si Ling, subukan nating makipag-usap para makakuha ng pagkain. Nag-aayos ka ba? Akala mo ba ay makikipag-date ka? Sa gitna ng kaguluhan, hinahanap niya ang atensyon ng mga halimaw. Ito ang batas ng kalikasan, isinakripisyo pa ang sariling babae para lang mabuhay. Boss Zai, may dumating na bagong huli. Nagpapanggap pa ang babaeng ito. Akala niya ba ay mauuto niya tayo? Tutulungan namin kayong magbuhat ng bangkay, pero 6 na noodles ang kapalit. 6. Huwag na 6, 8 pack ang ibibigay ko. Mainit sa loob ng shop ko, sumama ka sa akin at magiging masaya tayo.
Sasama ako sa inyo. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Iwan mo ako. Tutulungan kitang linlangin si Yusihan. Payag ka. 10 ang ganda niya kaysa sa akin. Nakasuot pa siya ng mamahaling damit. Laging nakatambay ang trabahador na yan sa unang palapag. May paraan ako para mapalabas siya. Magkakaroon ka ng maraming oras para paglaruan siya. Walang manggugulo sa inyo. Kalahating araw kong kinuha ang generator na to. Dinala ko pa ang 4 na heating system na to. Hindi para pakinggan ang mga kadramahan mo. Pero nag-hot shower na ako at nagbihis ng bago. Magandang ideya yan. Ulitin mo nga. Paano mo siya palalabasin? Bakante ang mga tao sa itaas. Magkukunwari akong may sakit, hihingi ako ng gamot. Pagbukas niya ng pinto, diretso pasok ka na. Ang galing ng plano mo. I-record mo at ibenta sa lalaki sa itaas. Baka makipagpalitan sila ng supplies. Bukod pa roon, kukunin ko lahat ng karne na ide-deliver dito. Tulong. Tulungan niyo ako. Ang boyfriend mo, takot namang lumaban. Tumahimik ka. Anong nangyari? Mukhang mahina pala ang physical strength ni Brother Zai. Makinig ka ng mabuti. Mas exciting ba to kaysa sa dorm nyo sa school? Papatayin kita. Gusto mo bang mamatay? Akala mo ba ikaw ang tagapagligtas? Sige. Patayin mo ako. Hindi ako tagapagligtas. Akala nyo ba guardian messenger ako? Mga mahihina kayo. Kahit 2 araw na hindi nakikipaglaban, lalabanan nyo ako. Papatayin ko kayong lahat ngayon. Papatayin ko kayo. Susho. Tigil. Kailangan ba talaga siyang patayin? Bakit? May magagawa ka ba? Ako ang may hawak ng bodega. Ako ang boss dito. Ano ka ba sa tingin mo? Sumasang-ayon kaming pamahalaan mo ang warehouse. Pero ano ang ginawa mo? Nakiusap kaming lumaban ka. Pero puro pang-aabuso ang ginagawa mo sa mga babae rito. Namatay kami sa gutom para lang mapunta ang pagkain sa tiyan mo. Ngayon, ginagamit mo pa ang pagkain para pilitin ang isang estudyante na gumawa ng masama. Hindi ka nag-iisa. Ikaw lang ang may gusto nito. Napagdesisyonan namin na tanggalin ka na sa pamamahala. Hindi na kayo karapat-dapat sa warehouse. Ibigay mo na ang susi ng bodega. Ngayon din. Si Uncle Chen ay isang taong may prinsipyo. Alam niyang gamitin ang sama ng loob ng lahat. Tahimik siyang kumukumpas para mag-alsa. Siguradong lagot si Zai Zhongshu ngayon. Hindi pa sigurado yan. Si Uncle Chen ay isang negosyante. Laging gustong makipag-negotiate sa maraming tao. Pero nakalimutan niyang ang dahas ang batas dito sa bodega. Ang kamao ang nagtatakda ng patakaran. Masyadong maingay ang paligid. Hindi makakalamang si Zai Zhongshu. Hindi sila takot magpatayan. Naghahanda na sila. Ang mga tahimik ang tunay na panganib. Anong problema? Minamaliit niyo ba kami? Ikaw ang chef ng kainan. Ano naman kung chef? Lahat ng kasama ko rito, mga chef din. Hindi lang kami basta chef. Matanda na pero malakas pa. Kung gusto mong lumaban, Terra. Buksan ang pinto. Tumayo ka. Mabilis yan kung hindi ka babawasan. Salamat. Sige. Iinumin ko na to.
Desisyon mo yan. Lumayas kayo rito. Pinaghirapan naming gawing tahanan ang tindahang ito. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng ganito. Bibigyan ko kayo ng kalahati ng pagkain, pero lisanin nyo ang lugar na to. Sige. Oo, uminom ka pa ng tubig. Importante ang tubig sa ganitong panahon. 10 yuan kada bote. Patawad, nasaktan din ako ng mga taong yun. Shoo, halika muna rito, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Huwag kang lalapit dito. Masyadong matalino si Yu Saihai para lokohin sa tindahan. Pero kaya ko siyang akitin sa itaas. Balak mo ba akong pagtaksilan? Han, maniwala ka. Usap-usapan lang yun. Di ba dati nating pinagsamahan? Paano ko magagawang saktan ang tulad mo? Kailangan mo akong paniwalaan. Bumalik na tayo sa dorm, uminom na lang tayo mamaya. May naririnig akong daga. Kung malaman nila, sigurado gagawin nilang pagkain yan. Delikado ang daga, marami itong sakit. Manatili na lang tayo sa mani. Kumakapal na ang yelo sa salamin. Hindi ko alam kung gaano pa ito tatagal. Kung mabasag ang salamin dahil sa lamig, wala tayong mapupuntahan kundi sa taas. Hindi natin alam kung kailan titigil ang bagyo. Kailangan nating maghanda. Nauubos na ang langis at masisira ang salamin. Kailangan nating makalabas dito. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay masaya. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kumakain ako ng biskwit dito, tapos heto ka, nanggugulo. Kung wala lang sana ang sakunang ito, mas gusto ko ang payak na buhay. Yung may maliit na sasakyan, aso, at nagtitinda ng ice cream sa kabundukan. Kay payapa ng mga araw na yun. May napili akong 5 ligtas na lugar. Ang pinakamalapit ay sa Nayon. May tradisyon silang maghukay ng malalim, sapat para manatiling mainit ang temperatura. May signal tower na itinayo ang mga sundalo sa malapit. Alarm ito. May rescue team sa loob ng 30 kilometro. Huwag kang umasa, hindi ito para sa lahat. Naghanap sila ng mga taong may mataas na teknikal na impormasyon sa pamamagitan ng data. Ang signal na yan ay para mahanap ang mga espesyal na target, hindi para sa publiko. Grabe ang pressure. Ramdam ang kaba sa bawat sulok.
Huwag kang matakot, Gia. Titingnan ko gamit ang cellphone ko. Ang ingay sa labas. Baka andyan na ang mga rescuer. Hindi ito tao. Kinakain nito ang mga biktima. Nakalak ang pinto. Gia, harangan mo agad ng kama. Mamamatay tayo rito. Lahat tayo ay kakainin niyan. Hindi siya nangangaso. Natatakot siya sa patalim na hawak ko. Halimaw ang isang yan. Ikaw, mauna ka. Hindi ko kaya, Grandmaster. Huwag niyo akong pilitin, baka mapunit lang ako. Doble ang tigas ng buto nito kaysa sa tao. Gisingin niyo na siya. Matalino ang nilalang na yan, pero walang komplikadong pag-iisip. Hindi siya pangkaraniwang hayop. Wanli, may video galing sa hacker. Kanina lang na-upload pero agad nilang hinaranggan. Limang metro ang taas at kayang maghil agad. Delikado ito. Kailangan nating kuhanin ang gamit at tumakas na. Tumigil siya. Ngayon na. Kilos. Dalhin ang lahat ng kagamitan. Bilisin nyo. Huminto na ang bagyo. Galaw-galaw, hanapin ang mga kagamitan. Ang sakit. Sobrang sakit. Nakalak ang pinto. Papasukin tayo ng mga halimaw at kakainin tayo ng buhay. Mga hanggal. Gamitin nyo ang utak nyo. Kung kaya nilang kumilos sa ganito kalamag na panahon, matagal na kayong nilamon. Naka-freeze sila ngayon. Ito ang tsansa nating makalabas. Maghukay tayo ng tunnel para makarating sa tren. Mas ligtas at mas mabilis. Pinapahirapan mo lang kami para kontrolin ang pagkain. Pinupuwersa mo pa ang bata. Akala mo ba hari ka? Ginagamit mo lang kaming pananggalang. Hinding-hindi kayo makakakuha ng kahit katiting na biyaya sa akin. Xiaobei, tama na. Mas mabuting mamatay sa labas kaysa magsilbi sa lalaking yan. Walang mga bakas sa snow. Wala na sila rito. Huwag nang mag-atubili. Mga mangmang. Kayo ang dapat na mapahamak. Tayo na. Ilipat natin ang kargamento para mahanap na ang totoo. Kailangan nating kumain at magpalakas. Oras na para wakasan ang huling hininga nila. Aalis na tayo sa bahay na to. Aalis. Xiao Chen, delikado ang panahon. Kayang ibaon ng snow ang sino man ng buhay. Matanda na tayo at sakitin. Kapag lumabas tayo, kamatayan ang susando. Gumising ka, dito lang tayo. Kahit sira ang gate, mamatay lang tayo sa labas. Tingnan mo ang mga tao sa hall.
Gutom na sila at hindi na makatayo. Kung hindi sila maghuhukay ng daan, wala silang silbi. Habang hamupa ang snow, kailangan natin silang gamitin. Gagamitin natin ang mga kamay nila para makuha ang gamit. Para mabuhay tayo. Makinig kayong mabuti. Hatiin ang grupo sa 5. Kung ayaw ninyong mamatay, gumalaw kayo. Huwag kayong hihinto. Tandaan, takpan ang mga tainga. Ilagay ang papel sa loob. Huwag kayong lilinggan kahit ano ang marinig. Huwag kayong sisigot. Hawakan ang pulang tali. Igapos ito sa pulso ninyo. Yan lang ang tanging daan. Kapag naputol ang tali, katapusan nyo na. Huwag masyadong malalim ang hukay. Hanggang tuhod lang. Kumuha lang ng maliit na makakalakad. Ang misyon ay makuha ang express package. Huwag sayangin ang lakas sa paghuhukay lang. Hindi pwede. Nasa loob pa rin ng tainga ko ang papel. Bakit may naririnig pa rin akong boses? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Uubusin ko ang buong syudad. Bumalik na ako. Tapos na ang phone. Ang bilis naman. Papayag ba silang makipagpalitan? Binuksan nila ang delivery box. Ipapalit ko ang 2 biskwit. Hindi mo nakita ang mga mata nila. Yung lalaki, hindi na mabuksan ang balot. Gusto na niyang kainin pati plastic. Para sa kanila, ang mamahaling phone ay walang silbi. Pero ang biskwit, buhay nila yan. Magaling. Ang ginto ay basura. Magpalit ka na ng bago. Konektado na ang linya. Habang bagsak pa ang istasyon, kukunin ko na ang signal. Sihan, naaalala mo pa ba ang driver ng bus sa labas ng lobby? Nang dumaan ako, wala na ang bangkay niya. Walang bakas ng dugo o kahit anong kaladkad sa sahig. Parang bulaklak na gumagalaw ang bangkay na iyon sa hallway. Walang sino man sa lobby ang magsasayang ng enerhiya para sa walang kwentang yelo. Ang bangkay sa relief, nakamamatay iyan. Hindi tao ang may gawa nito.
Ibig sabihin, may 3 pang panganib sa paligid natin. Kailangan nating magmadali sa ganitong kalamag na panahon. Kung hayop yan, dapat may mga bali na buto, pero malinis ang hallway. Nilamon niya ang buong biktima. Para matuno ang kinain, naghanap siya ng madilim at mainit na sulok. Isang dambuhalang ahas. Mutado na ang higanteng halimaw na yan. Tara, bumaba tayo at tingnan natin ang pinanggalingan niya. Masakit. Napakasakit. Parang namamatay na ang katawan ko. Patawad. Patawad talaga. Nakita ko ang bag niya na may lamang beef jerky. Kung hindi lang siya namatay, hindi na sana natin kailangang lumabas. Hihingi tayo sa kanya, papayag kaya siya. Itigil mo na yan. Iniwan natin siya at kung ano-ano pa ang sinabi. Kung ikaw ako, ililigtas mo ba ang mga taong tulad natin? Susubukan ko pa rin, kahit labag sa loob ko. Kapag lumabas ako para maghanap ng pagkain, mamamatay lang ako rito. May mga kahoy na bigla na lang naglaho, parang binura sa mundo. May kaunting pagkain sa truck, sapat na yun para sa ilang araw. Babalik tayo bukas para kunin ang lahat. Hindi. Sapat na ang dala natin para sa 2 araw, baka mamatay lang tayo pag lumayo pa. Sabi ko tutulungan ko ang 3 nurse na makakuha ng pagkain. Ano yun? Sige, bumalik ka ulit. Marami akong malinis na tubig at maiinit na gamit sa dorm ko. Kung kailangan nyo ng tubig, makipagpalit kayo ng gasolina o langis. Basta mahalaga ang dala nyo, bibilhin ko yan sa tamang presyo. Shoo, pati ikaw, gusto mo ring mangolekta ng gasolina. Hayaan mo na ang tungkol kay Lin Xiaoling. Basta kagamitan na gusto ko, kaya ko itong ipagpalit sa buhay nyo. May network pa ba sa group? Kahapon ay mayroon pa. Kung gusto nyong mabuhay, magpalit kayo ng gamit. Yan ang pataksihan. Nasaan na ba siya? Hindi nyo ba nakita si Yusihan? Hahanapin nyo siya. Sa tingin nyo ba kakausapin niya kayo matapos nyo siyang tratuhin ng ganyan? Bakit naman hindi?
Magkakaklase tayo. Hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi ako ganoong klaseng tao. Hinding-hindi ako magiging ganoon. Nangongolekta pa kayo ng gasolina. Handa na ba kayong umalis? Iwanan na natin ang Zihia Village. Delikado roon dahil walang kuryente. Sa refugee base naman sa Yangcheng, punong-puno iyon ng mga multo. Papasok tayo sa peligro kung doon tayo pupunta. Nagaganap na ang malawakang pag-atake sa base. Kailangan natin ng ligtas na ruta. Kapag dumating ang gasolina, aalis na tayo. Handa na tayong harapin ang digmaan. Ang kapal ng mukha, kaya pala lagi siyang nakikipag-usap sa mga lalaki. Nagbebenta siya ng katawan para sa gasolina. Dapat siguro ay nasa kalye lang ang taong yan. Napakamalas naman na mapaila sa tabi niya. Hindi ako halimaw. Ako, isa akong halimaw. Gusto mo bang uminom? Pumila ka ng maayos o umalis ka na lang dito. Sige. Heto ang lugaw. Kung gusto mo pa, bumalik ka. Pero pagkatapos, sumama ka sa banyo at bibigyan kita ng gasolina. Akala ko mabuti kang tao. Pero sa huli, isa ka palang halimaw. Ayaw mo ba ng lugaw? Sige, hindi kita bibigyan kahit isang kutsara. Lugaw mo ba to? Akala mo ba hawak mo ay baril? Huwag kang umasta na parang emperador. Hindi ko nahahayaan na magsaya ka pa. Gusto kong pumunta sa dagat. May bago akong kaibigan. Siya ang magdadala sa akin doon. Makakalipad kaya siya? Sana nga. Salamat. Pero huwag mong isiping sinusundan kita. Baliw na babae. Hindi makaintindi. Nawawala ang mga heater ko. Baka maparusahan ako. Si Zai Zhongming. Hindi niya ako pwedeng makita. Ate, sorry. Nagtataguan ba kayo? May pumasok na lalaki sa baba kanina. SHH. Tumahimik ka. Huwag kang sisiga. Gusto ko ring sumali sa laro. Ate, bilang ka ng 1 hanggang 3. Xiaomei, huwag mo akong sisihin. Nakakatakot ang babaeng iyon sa dorm. Ayoko pang mamatay. Kaya napilitan lang akong itulak ka. May isa pa palang babae. Buksan mo ang pinto. Saklolo, tulungan niyo ako. Sige na, makipagkamay ka at itapon mo ang mga gamit mo. Hindi ko gagawin yan. Bitawan mo ako. Wala kang choice. Nirecord ko ang lahat ng ginawa mo sa loob. Nandun ang fingerprints mo sa bag. Mahirap lang ako. Handa na akong mamatay. Pero ikaw, estudyante ka. Gusto mo pang mabuhay. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Magnakaw ka o magbenta ka. Kailangan mong ubusin ang pagkain bago mag-alas 10 bukas. Kung hindi, ikakalat ko ang video sa lahat.
Makikita nilang lahat na pumatay ka at nagtapon ng bangkay kasama ko. Ako, naintindihan ko. Gagawin ko na. Gagawin ko.